St. Peter Life Plan and Chapel. Narito po kami upang taus-puso makiramay sa naiwang family ni Erlinda Pagaduan. So, this is a short story kung ano po yung konting pwede natin message or pwede natin iwang salita para kay Erlinda Pagaduan. So this is composed of prayers, flower offering, yung pong ating video na yung mga pictures niya, yung memories, at yung mga love and care niyo po na sasabihin pa sa kanya. So let's all start and every conception of Linnea from Religious branch and Marie Rosario. Let's all stand for the opening prayer. Can I go? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Almighty God, our Heavenly Father, we come into this sanctuary of sorrow, realizing our utter dependence upon you. We know that you love us and are able to turn even the shadow of death into the light of morning. Help us now to wait before you with reverent and submissive heart. You are our refuge and strength, O God, a very present help in times of trouble. Grant unto us your abundant mercy. May those who mourn today find comfort and healing in your sustaining grace. We humbly bring these petitions in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Do not let your heart be troubled. Trust in God, trust in me, and my Father's house are many rooms. If it were so not, I would have told you, I'm going there to prepare a place for you. And if I go, I prepare a place for you, I will come back and take to be that may also be where I am. You know where the place where I'm going. Thomas said him, Lord, we don't know where we're going, so we can know the way. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to Father except through me. The Gospel of God. Lubos na nagpapasalamat sa binigay niyang magulang sa amin. So, buhay ng aking ina na si Linda, Nanay Linda. Hindi namin makakalimutan ang kanyang sakripisyo sa aking kapatid. At paano niya yara yung kanyang buhay para mapalagay kami ng maayos. Pa siya para ipagtulungan niya namin siya para kami ilagaan tatlo. Kasi sa iba ng trabaho nasa bukid, hindi kami palaging malapit kay nasa. Kaya bihira lang namin siya nakakasama. Kaya ang tanging ano lang namin, makikita siya sa Facebook o post niya na susumba o post na tulong lang siya. Time na magkakasama kami, dating ko
bakasyon. Pero palagi niya kami hinatid pag maalis na sa airport at pag darating galing sa ibang bansa. Sa airport. Siguro ngayon wala na siya. Ngayon lang yung time na makasama para magaling sa ano na lang kasama namin siya siguro kung pag saan kami makarating nandun na siya sa Quezon. Wala na akong masabi kay Nanay sa pagpapalagay niya sa amin. Hindi namin siya makakalimutan. Alam na sa kaya Magandang gabi sa inyo lahat. Kabasahin ko na lang kasi ng mga friend. Unang-una, ang kapasalamat ako kay Lord sa pagbibigay sa amin ng mga magulang na mabait at responsable na kung ano man yung namin tatlo, ganun nila kami pinalaki. So, sabi nga laging walang tsamba kung ano yung nangyari, yun talaga yun. So, wala rin tsamba sila magulang namin. Kaya, papasalamat kami po. Kami pinanganak ng mayaman, pero masabi ko, maswerte kami kasi binigay din nila kung meron sila. Doon pa lang, parang kami. Si tatay ang stricto na magulang, pero si nanay lagi ang aming comfort zone. Sa lahat ng bagay, lahat ng oras. Kahit anong galit niya, maya-maya, wala na. Sobrang tuloy ng buhay kasi nandiyan si nanay, siya yung nanay namin. Nalulungkot lang ako, hindi ko natupad lahat ng hinihiling niya. Isa doon yung may pasyal tuloy. Siya sa Australia, pero pinilit ko. Akala ko pakantay siya. Kaso, ginawa ko. Mahal naman kita na ang nanay ng buong Marcosin sa dito. Sa sinabing nanay, si nanay yun. Alam nila kung sino yun. So, wala na si nanay. You'll never be the same again. I just hope maging masaya ka, maging proud ka sa mga batang nilaban, pinaghirapan mong ipagtao hanggang silang, hanggang katahanin, pag-umiyak, natakot, nagugutom.
hanggang pagdating sa unang classroom, hanggang makapagtapos sa pag-aaral, makapagtrabaho, mag-asawa. Masaya, magka-heartbreak. Yan ka palagi lahat ito natutunan namin kasama ka na. Ngayon, nandito ka na. Nandito na tayo. Hindi tayo sanay ng ganito kasi lagi tayo magkakasama. Kaso kailangan mo na kami lumanan. Magsisinungaling ako kapag sasabihin ko, di ako nalulungkot. Kung ikaw mismo ang dahilan ng kasiyahan at kalungkutan at the same time. Rest and paradise sa lahat ng mga nauna, especially si tatay. At least alam ko, doon ka, sigurado ako, masaya ka. Kasi kasama ko na siya. Patuloy mo sana kami gabayan na talagaan. Sorry sa lahat ng nagawa at di nagawa. Maraming salamat sa lahat. Brother and sister, di po ba yung nanay sa mama po yung comfort zone? Si tatay, always, daddy, papa, nanay, yun po yung medyo strict. Kasi sila yung talagang parang nanay, di ba? Parang sila yung magdadala na medyo natakot ka, respect, na para makasunod. Si nanay yung always nag-comfort sa atin. Pinagluluto, nag-iintindi in everything sa bahay. Doon mo mararamdaman yung pagmamahal ng isa't ina. So, thank you sa lahat ng nanay. Yan yung role talaga ng nanay, ang magmahal ng pamilya, especially sa mga anak. So, ramdam naman ng brother and sister na naramdaman nila kung gaano sila kamahal ni nanay. So, thank you sa napaka-gandang message para kay nanay. So next we go to Jean Hermano. Brother ni nanay. Maraming salamat para sa sinabi. Ito kasi pinilitan ano, kapatid ako puso. Pangalan namin ito mula sa inyo. Dati, wala po masabi sa kapatid ko dahil super great po nun. Every time na kailangan niya ako, pinupunta ko sa kanya. Kung may kailangan dito, magaling tulungan niya. So, pati ko po yung kuya ko na pareho ko sila ng mabait na pamangkin ko, kaya sinuwi, si baby, pero sila na portado. Medyo na ano na ako dahil na ano po kung ano nabigla ang ano, di ko na ano, kala ko yung ano, nasal ko yan ang ano, naglalaro ko kami ng game sa ano, sa cellphone, bago na ano, kasi cellphone niya yung pakana na, kaya hindi ko alam kung sino kung nakawag sa cellphone. Tapos isang gabi, isang ano, tinawag na ako sa akin eh, yung pamangkin na si Noel na, ang kaya wala na si nanay, iniwan na tayo. Kaya bigla po sa amin, sa oras na yun. Kaya, 70 po na si ate, ako magsi-71 ako dun sa 5. Kaya, hindi ko
Eh, si ate ko, umaan sa sumubas niya eh. Nagsusumba-sumba. Eh, ako rin, nagsusumba-sumba. Nagpupusok ng malikumba. Kaya hindi ko maisip na pala na ano. Gaya na si ate. Kasi sa pagkakaalam ko, malilim si ate. Ano eh, baka pala siya yung may nararamdaman hindi sinasabi ng gusto na. Kaya, so, yun na lang po masasabi ko, isi-share ko sa iyo na masabi na. Salamat po na marami din sa mga nagkakita. Thank you po as a brother ni Nanay. Ito po ba yan po, wala siyang masasabi sa bait ng ng pagmamahalan. Napaka-importante po talaga ang caring, ang loving. So, right up now, pwede ba natin sabihin sa katabi natin na I love you, mahal kita. O, diba? So sweet. Kasi pagka wala na po, katulad ni Nanay, nandito na siya, di na niya ma-feel, di na niya maririnig. So, di po ba, mas masarap yung mapakinggan muna natin. At least pagka nag-rest na, edi may tumibaon tayo, may smile, di po ba? Although may mga pain, may mga problem, natural lang po sa buhay ng tao. So, thank you po sa di po ba? Brother, na nagtutulungan ng mamahalan. Yun po yung masarap mapakinggan. Totoo naman po sometimes may problem. Pero kung paano natin dadalhin. Yun yung mga shortcomings natin, hindi naman po tayo perfect. So may pagkukulang pa rin. Although may pagmamahalan. Yun po ang masarap. Say I love you sa katabi. O, di po ba? O, say I love you sa mga katabi mo. Mahal kita, kapatid, asawa, kaibigan. I love you, friends. But sometimes I hate you. Dito ba? Kasama ko yun sa buhay. So, paano natin dadalhin? So, next, we go to, pamakin nata ito, I think, then, Magaduhan. Ay, ito pala yung ako. So, pwede yung sabi na I love you. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po pala si Lenden, pamangkin ko ni Ate Linda. Si Ate Linda po is ang pinakamalapit na tiyahin sa lahat. Pinakamabait, madaling malapitan. Yung masarap kasama dahil masayahin siya, yung matulungin, yung hindi ka ba mangingumi. Kaya nung time na nag-pass away siya, nung time na gumagawa kami sa bahay, pahinga lang kami saglit, then nung nag-message si Ate Dam na sa post ni Ate Ben na wala na daw si Ate. Parang nabigla ako na sabihin, tawagin ng Ate Ben. Hindi namin makontak. Tawagin si Kuya Mario, hindi rin namin makontak. Sabi, si Gerrit na lang. Dahil siya na siya doon namin na-confirm. Masakit. Nakakabigla. Pero, ipapasalamat ako. At hindi ako natin pasalamat na hindi siya pinahirapan ng pinuha siya. Kasi kung sakasakali nung na-revive siya, malamang sa malamang magbibigulay siya, may hirapan pa siya. Hindi ako sa natutuwa na nawala siya, masakit. Pero natutuwa ako at hindi siya pinahirapan. Kaya din at hindi na pinahirapan yung mga naiuwi ng pamilya. Salamat Auntie sa lahat. Sama namin siya sa paglaki namin. Sama namin siya sa probinsya. Dito pa sa Marcosin. Mas lumipat kami sa probinsya. Kung hindi kami ulit dito. Basta kasama namin siya. Masakit mawala siya. Pero salamat Auntie.
pasayahin. Pagdating pa lang niya, ang lakas maka-good vibes kasi ang smile niya talaga agad ang ibibigay niya lahat sa iyo. Saka lipstick is life sa kanya talaga. Konting kain, lipstick, saka lagi kong nangangamusta. Ang hindi ko makakalimutan, minsan nahilo ako. Sabi ko, nahihilo ko, ante. Sabi niya, nahihilo ka? Bigla niya ako tinapik dito kasi talaga kita ko lahat ng estrella. Sabi ko, ante, sabi ko, nadagdagan yung hilo ko, nanginginig ako. Sabi niya, hindi, dagdagan pa natin mo, gante. Sabi ko, talagang iba. Yung pala mamitis sa joke. Pag nahihilo ko, may iisip kita. Salamat ng peace at mahal na binigay nyo sa encourage na binibigay ko sa amin sa sitwasyon namin ngayon kay Mama. Kayo yung nagbibigay ng lakas sa amin na lumaban kami para kay Mama. Salamat at salamat. Ang mag-asawang sweet. I love you, Mama Jen. I love you. Diba? Ganun yung magandang ano eh, diba? Kahit na may mga tampuhan. So thankful and so much thankful sila para kay nanay. Kasi di ba napakabait talaga ni nanay. Yun, isa pa. Yung maging joker ka. Yung lagi kang good vibes. Yun yung mga marinig mo na good vibes, di ba? Kahit minsan hindi good ang mo, biglang nakakaroon ng good vibes dahil may taong mga ganun eh. Katulad ni Nanay Erlinda, siya yung nagpapag-good vibes sa kanila. O di ba? Yung joke na nahihilo ka na bigla nakakita mas maraming estrella, di ba? Yun yung napaka-unforgettable moments, di ba? Na every time na mahihilo siya, yun maalala niya, di ba? So, yun nga, totoo din yung masakit, mahirap, tanggapin, pero sometimes kailangan meron tayong acceptance sa buhay. So, the word acceptance is, ano man ang mangyari, kailangan may pagtanggap tayo para medyo madali ang mga, madaling dalhin ang lahat ng problema. Lalo-lalo na kung nandiyan kayong lahat, the family. Sometimes dito po nagkakaroon ng reunion pag ganitong may nagpahinga na. Biglang nawala na si nanay o si tatay o ano. Diyan lahat nagkikita-kita. Yung mga merong misunderstanding, nagkakaroon ng ano ulit. Hello po, good evening. So, thankful and grateful yung mag-asawang pamangkin ni nanay. Sila yung na sana hanggang kipag kayo. So, thank you again. And next we'll go to sa mga kaibigan ni Manang Linda, sa mga kamag-anak na dahil sa probinsya, mga balaing, in behalf of from the Pangasinan, Pagaduan family. Salamat Manang Linda for loving us. Lahat ng kung ano man po ang pangyayari sa buhay namin na pamilya, nandun ka lang. Kahit po magkakalayo po tayo, nandito ka sa Manila sa amin sa probinsya. Mahal ka rin namin at alam namin na mahal na mahal ko. Nagtaka na kami nung lahat ng pusin niya yung nagsusumba, nagbubulong. Nagtaka kami bakit may nakapos na siya ay namayang pala. Kaya ngayon lang po kami nakapunta dahil may pasok namin po. Kaya wala po kami nagaling doon. At kamamatay din po yung tuwir namin at nakita pa naman sila noon. Ngayon din kami nakikita
mga kamag-anak namin at sa mga balaki namin ng taga-Acaspati. Maraming salamat po sa pagbibigay niya ng simpatya sa pamilya namin. Manang kong makakarating ka po kay Lord. Pagdasal kami na iniwan mo. Hihingi kami ng tulong mo sa pagdadasal sa amin. At kami rin po ay pagdadasal ka namin para lalo na yung mga pamilya mo. Kay Estrella, sa kanyang pamilya, sa aming kalusugan lahat, para mapagpatuloy namin ang inyong misyon sa ating Panginoon at sa ating lahat mga ating kapatid na sana nasa mabuti kami kalagayan. At alam namin na nandun ka na kay Mano, tinundo ka na. At alam naman ng Lord na ikaw ay mabait. Kaya alam namin na magaan ang iyong pakiramdam kahit bigla-bigla na makakarating ka sa kanya. Salamat po, Madam. Thank you po sa lahat. Thank you. Mga hipag, sometimes may mga atin. Pero close sila. From Pangasinan po ba, nanay? O di po ba yung pagmamahal? Kahit hirap na, medyo ano. Pero we have to see, di po ba? So, yun yung sinasabi ng pakikirapan na nagpapagaan sa kalooban ng buong pamilya. So, thank you po, Nanay Marina, from Pangasinan pa nang galing. So, next we'll go to, saan ano to? Okay. Pamangkin na isa pa, si Lloyda, Pagaduan. Where's Lloyda? Hello. Good evening po sa lahat. So, ako po ay pamangkin sa side ni Masin. Asawa po ako ni Chris Pagaduan. So, si Auntie, second mom, dito po sa kanila. Madalas po kami magkakasama kasi maliit lang po yung pamilya ng Pagaduan. Wala pong occasion na hindi po kami magkakasama, kami Daddy Baby, Pasko or New Year, nagkikita po talaga kami yearly. Sobrang maasikaso po siya sa amin. Lahat kami, tinuring po niyang anak, even po yung mga bata, sobrang malapit po sa kanya. Nakakalungkot talaga na lahat po tayo nagulat. Actually, si Ate Baby dapat tinext ko po, i-invite ko, pero iba yung naging sagot niya sa akin, sakto nung Tuesday. At that same time, past 3 po yun, tinext ko siya, kasi mag-birthday po yung mother-in-law ko, invite namin sila. So, first time po na hindi siya sumagot right away. Nakita ko po na sinin niya na yung message ko. So, nagulat po ako pero hindi ko pinansin. And then after a while, ayun po, nag-reply siya. Ang reply niya na wala na si nanay. So, kasi ang sagot ko sa kanya, ha? Sino? Si Auntie Linda? So parang kung iisipin po, isa lang naman yung nanay na tinatawag niya. So, sobrang nakakabigla po yung way kung paano nawala sa atin si Auntie. Pero nagpapasalamat po ako sa buhay niya kasi kahit po hindi naman siya yung talagang, kumaga, hindi siya yung mother-in-law ko, pero parang mother-in-law ko rin po siya. Yung pagmamahal po niya sa amin, sa bawat isa sa amin, laging nandiyan, pag nakikita kami, kumain na ba? Anong gusto mong kainin? Anong gusto mong ihanda? Yung isa po yun sa mamimiss ko, pag may get-together po kami, nagtatanong siya anong gusto. Pero alam naman niya yung sagot namin, kasi alam na po niya yung paborito namin. So, minimake sure po niya na inihahanda niya yun.
Siguro po sa ngayon, lalo na sa family nila Ate Baby, hindi pa siya talaga nagsisingin, pero gusto po namin iparating sa kanila na wala man po si Auntie, andito pa rin po kami nila Belen, anytime, lalo na sa Ate Baby, siya lang yung nandito, wala si Kuya Noel, madalas, wala rin si Ron. Auntie, salamat sa pagmamahal mo sa amin. Salamat kasi yung unconditional love niya sa bawat isa, lalo na po sa mga anak niya. Nakita po namin ito. And alam namin lahat kami mag-a-adjust. Pag nagpunta kami ng Marcusin, wala nang sasalubong sa gate. Si Auntie po yun. Never kung umalya, pag pumunta kami sa kanila, laging siya yung nagbubukas ng gate. Laging siya, hindi si Auntie Baby, hindi si Kenneth, si Auntie po. So, gusto ko lang din sabihin kila Ate Baby na andito lang kami. Alam ko, hindi siya, yung grieving kasi or yung grief, hindi siya matatapos. Na-experience na po namin kami nila Belen na wala na ng magulang. Alam natin yun. But then, we're thankful kasi nakasama natin sila, naramdaman po natin yung pagmamahal nila sa atin. So, in behalf po ng Pagdaduan family, salamat din po sa inyong lahat sa pakikiramay, lalo na po sa mga taga-Marcusin na umalalay kay Ate Baby. Yun lang po. Thank you. Thank you kay Ate. In behalf of all the members of my family and also together with my wife, who is also here with me, we are expressing our heartfelt condolences to the bereaved family of my kumari, Maring Linda. I know for a fact na nasabi nga nila and Tuto na masayahin si Mari. I know that kasi when she was still alive, talagang sabi niya sa akin, pare, enjoy naman tayo. And also, sabi ko nga, oo nga Mari, kasi sabi niya, pare, nag-retire ka na. Oh yes, of course. So we have to enjoy this life, our lives. Kasi sabi nga, we only live this world but once. So, but we're only just actors and actresses here para lang tayong mga artista. No? Pagandahan lang tayo ng bakasyon dito sa mundong ibabaw. And there will come a time na mawawala din tayo dito, aalis tayo dito. So, sabi nga niya, pare, enjoy na lang tayo. Yes, sabi ko. And also, sabi ko, if we have to leave this world, sabi ko, we must see to it na may maganda tayong ginawa sa mundo nito. For we will never pass this way again. As I could still remember na sabi nga ni Mari, pare, pagka magbabakasyon ka sa Masbate, isama niyo ako. Sabi ko, yes, of course. Kasi nandiyan naman si Noel, nandiyan naman ako si Ria. Sabi ko, yung apo ko, si Maraya, sige, punta tayo ng Masbate. Nakapunta na, as a matter of fact, nakapunta na si Mari, tsaka si Pare sa Masbate before. Tapos nasundan pa yun. Then, this coming, itong fiesta ng mga patay, no? All Souls Day, this coming November, sasama siya
nandito naman si Gwen kasi uwi kami ng Masbate with my wife, si Vic. Kasi very close din silang dalawa. Sabi ko, sige, sama siya. But unfortunately, kinuha na siya. So, siguro, makakasama pa rin namin siya. No? Kasama pa rin namin siya. Because of her memories. Nagpapasalamat ako na nagkaroon si Noel, pati si Vivi at saka si Ronron, ng nanay na very caring, very thoughtful sa kaniyang mga anak. At especially sa edukasyon. At nagpapasalamat ako na nagkaroon ako ng manugang na mabait para sa aking anak. At siguro naman, hindi siya magiging mabait kung hindi siya tinuruan ng tama ng kanyang mga magulang, especially ng kanyang nanay. Well, same with me also, kawawala lang ng mother ko noong June 25 this year. Ganon din ako nung nagsalita ko doon sa sabi ko nga, nagpapasalamat ako dahil nagkaroon ako ng nanay na ganon. Hindi ako pinabayaan sa aking pag-aaral. A very loving and thoughtful mother na kagaya ni Maring Linda. So, ganun pa man, she will be having a long journey again for her demise. We do hope na sana nandun siya kasama ng ating Panginoong Diyos, the Almighty God Father, nandun siya sa heaven. Nagpapasalamat ako ngayon na binigyan ako ng pagkakataon na magsalita dito kaharapin niyo para i-share ko rin ang naging karanasan ko, yung mga moments namin ni Mari with my wife, kasi ang wife ko very close ng dalawa. Very, very close. Dito sa mga nakakarinig, maraming salamat po sa inyong lahat at nagpapasalamat ako kay Maring Linda, sa mga anak ni Maring Linda, si Noel, si Ronron, at si Baby. Baby, kawat ng Lord, si Noel, Ronron. Maraming salamat. Ganda na dito sa ating lahat. Hindi ko in-expect na magsasalita ako ngayon. Pero salamat at binigyan niya ako ng pagkakataon na maibigay ko rin kung ano ang naobserbahan ko sa aking balahin na si Reginda. Siya ay talaga siya babait. Masayahin talaga. At ito ang hindi ko makakalimutan na sinabi niya sa akin noon. Dalae, sabi niya. Kasi yung si Mario, maagang nila sa inaasa niya. At kanina ang nag-alaga sa kanya doon. Nung nag-asawa na siya, sabi niya sa akin, dalae, iparamdam ko kay Mario ang pagmamahal ng isang ina, sabi niya. Kasi hindi niya naranasan na alagaan ng kanyang mga magulang, sabi niya. Kasi
Ay, pakita ko sa kanya ang pagmamahal ng isang ina. Yun ang sinabi niya sa akin na hindi ko malulutan. Talagang napakabait niya. Pag pupunta siya sa Nicolas, Pangasinan, lagi nakangiti. Hindi mo makikakitaan ng hindi maganda, talagang masayahin. Yan ang hindi ko makakalimutan sa kanya. Kaya, kahit malayo kami, matanda na, talagang sinakripisyo namin ang pumunta dito para makita namin siya sa huling sandali ng kanyang buhay. Balay, salamat. Salamat sa lahat ng pinakita mo na pagmamahal sa aming pamangkin. Hindi namin makakalimutan sa iyong kabutihan. Mary Liz Ipis. Thank you po, Nanay. Pero sa iba niya kung di ba ang kailangan ano oras ko. Hindi kasi pwede nagkakabo yan. 7 or 8. Oo, dapat 7. 7 o. Ito lang mas pwede ko nagkakabo. 7 mo lang. Yan, pero sige, hindi yung nagkakabo si Bigay. Dala kasi na yun dyan yung nagkakabo kami. Parang kay Benedict na kayo sa expander na sila. Sila kaya, nagsasabi lang sa kayo. Mga oras. Sila hindi rin naman naisip ko lang sila. Bonus ko. Seven mo lang kapitan sa kahit sabihin na kayo nila, August na yun. So, isa ka siya, tapos sa puntahan is ko
gusto lang din ako sabihin kay nanay. Tatlong bagay lang po naman. Nay, gusto ko lang sabihin sa inyo na maraming salamat. Manugang lang ako, pero itinuloy mo akong tunay na anak since day one. Hindi ko na-feeling na hindi ako natugo ng pamilyang to since day one. Naging maayos yung pagsasama namin ng asawa ko at naging maayos kami nila dahil sa pagturing mo sa akin bilang tunay na anak. Tama yung sinabi ng kita ko kanina, ganun nga, tinuring ako ni nanay bilang tunay na anak. Minsan nga, iisip ko, mas mahal pa niya ako kaysa sa mga anak ko. Diba? Wow. Tapos, pangalawang gusto ko sabihin sa iyo ay, sorry. Alam ko, hindi naman ako perfect na manugang. Marami rin akong pagkukulang, gaya ng sinabi ni Ronald kanina. Marami rin akong gustong pangarap sana na pangarap mo na matupad ko sana. Pero hindi ko nagawa. May mga bagay na gusto mong marating, pero hindi kita natulungan doon. Sorry. Kung may mga pagkukulang man ako sa iyo, sorry din po. Pangatlo, gusto ko sabihin sa inyo na mahal po kita. Sobrang mahal kita. Hindi ko ma-express kung paano ko susupalitan yung pagmumuha na binigay mo sa akin. Pero gusto ko sabihin sa iyo na mahal kita. Naging kayo na naging maayos yung buhay ko. Although lumaki akong walang magulang, na-feel ko yung pagmamahal ng nanay sa inyo. So, with that, minahal din kita na hindi lang siguro ako marunong mag-express ng sarili ko minsan, pero mahal na mahal kita. Ano ko ba ikukumpara yung pagmamahal ko sa iyo? Meron akong kaibigan na ikwento ko lang kung paano niya kamahal yung biyenan din niya. So, manugang din siya. Mahal na mahal din niya yung biyenan niya. So, minsan, isang araw pumunta sila nag-join sila ng pilgrimage sa Jerusalem. So, sa pilgrimage na yun, sa Jerusalem, kasama ang palad, pumanaw din yung biyanan niya dun sa pilgrimage na yun. So, yun, nakakalungkot. Ang saya sana nung purpose na mag-pilgrimage sila, kaso doon pumanaw yung biyanan niya. So, binigyan siya ng option nung ahente. Sabi, ano pong gusto niyong gawin? Kasi meron po kayong dalawang options. Pwede niyong ilubing dito sa Jerusalem Sea. Yanan mo, kagastos ka lang ng 50,000. Or kung gusto mo, pwede mo siyang iuwi sa Pilipinas. Pero gagastos po kayo ng 1 million pesos. So sabi nung manugang, iuwi ko na lang po siya. Kahit na gumastos ako ng 1 million. Sabi gano'n. So sabi nung ahente, Sir, ba't nyo pa piniling iuwi si nanay, ang mahal-mahal. 1 million ang gagastos inyo. Samantalang kung ililibing nyo sa Jerusalem si nanay, yung biyanan mo, 50,000 lang. Jerusalem pa siya nakalibing. So sabi ganun nung manugang, kasi pagkakaalala ko, 2,000 years ago, merong ililibing dito. Nung may 3 araw, nabuhay na muli. Iuwi ko na lang si biyanan ko. Sabi niya. So, joke lang yun, Nay, pero ganun pa rin gagawin ko. In case ganun ang mangyari sa atin sana, nandun tayo sa sitwasyon na ganun, iuwi pa rin kita. Hindi dahil natatakot ako mabuhay kasi 3 araw, pero dahil gusto pa rin kitang kakasama.
ka namin makasama. And gusto ka namin mabisita every Sunday. Kaya ng pagbisita namin kay tatay every Sunday. Ayun lang po, nanay. Thank you ulit. Magsitayo po tayo lahat for the closing prayer. Eternal God, let your presence rest upon us as we give thanks to Him. May her memory live long among us and be a source of strength for us. In the midst of the loss we feel as we experience death of the one whom we love, keep us in touch also with the memories which can sustain us. May we find the courage to face the changes which life presents to us as we go from here. Give to those who deeply feel this loss the comfort of your presence and enable each of us to minister to those who mourn. Amen. Amen. Let's all have a seat. Iyan po natin, i-announce po natin kung paano ang schedule. There is a mass here kay Kuya Noel.